May mga pagkakataon sa buhay na nararamdaman mong parang lumulutang ka sa gitna ng dagat, walang direksyon, walang angkla. Tumingin ka sa paligid at hindi mo makita ang malinaw na sagot. Ano ang susunod? Ano ang dapat kong gawin? Kung ikaw ay nasa ganitong estado, nais kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Isang karaniwang karanasan ng tao ang makaramdam ng pagkalito. Pati na ang mga pinakamalalakas na tao ay nakaramdam ng pagkawalan ng direksyon sa isang punto sa kanilang buhay. Ngunit sa mga momentong ito, kapag nagsisimula kang magtanong ng mga ganitong katanungan, may isang magandang bagay na nangyayari. Nagsisimula kang magising. Naniniwala ang mga Stoic na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mapabuti ang sarili. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagpapabilis sa aksyon. Ang nakaharang ay nagiging daan. Ang tila nakakabasag sa iyo ay maaring nagbubukas ng isang bagong landas, isang turning point na ikaw lamang ang makakakita. Ang pinakamagandang bahagi ng mga pinakamahirap na bagay ay kadalasang nagiging tulay ito patungo sa isang mas mataas, mas malalim, at mas angkop na buhay para sa iyong tunay na pagkatao. Ang ilang mga tao ay hindi ito natutuklasan. Tumatakbo sila mula sa sakit imbis na pakinggan ang mensahe na nasa loob nito. Ngunit nandito ka naghahanap at iyon ang unang tanda na ang iyong buhay ay nagbabago patungo sa isang mas magandang direksyon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 7 tanda o mas tamang tawagin na mga indikasyon na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa pagiging mas malakas, mas malinaw na bersyon ng iyong sarili. Number 1, pakiramdam mo'y naliligaw at nalilito. Kung pakiramdam mo'y naliligaw, maaaring maramdaman mong disconnected ka sa lahat ng bagay sa paligid mo. Maaaring itanong mo ang layunin ng buhay at magtaka kung ano ang susunod mong gagawin. Maaring magmukhang nawawala ang direksyon, kahulugan o galaw sa iyong buhay. Ang pakiramdam na ito ay maaring magdulot ng kalituhan at pagkabigo. At maaring itanong mo sa iyong sarili kung ano ang dapat mong gawin tungkol dito. Kung nararamdaman mo ito, huwag mag-alala dahil lahat ng tao ay nakakaramdam ng kalituhan paminsan-minsan. Hindi ito bihira. Sa katunayan, isa itong tunay at makatawid na bahagi ng paglalakbay ng buhay. Ngunit ang hindi alam ng marami sa atin ay, ang pakiramdam na ito ng pagkaligaw ay hindi tanda ng kabiguan, kundi tanda na ang malalim na pagbabago ay nasa iyong harapan. Isipin mo, kailan ba nararamdaman ng mga tao na sila'y naliligaw? Hindi ito nangyayari kapag sila'y natigil sa pamilyar na rutina, ginagawa ang mga paulit-ulit na bagay. Hindi, nararamdaman natin ang pinakamalaking kalituhan kapag ang lumang buhay ay hindi na umaangkop at ang bago ay hindi pa dumating. Nasa gitnang espasyo tayo sa pagitan ng ating nakaraan at ng mga bagong bagay na nabubuo kung saan hindi natin tiyak kung sino tayo. Pero sa kaloob-looban natin ay alam nating hindi na tayo ang dati. Ang pakiramdam na ito ay maaaring maging hindi komportable. Parang nakatayo ka sa isang madilim na silid na walang mga bintana, walang labasan, walang eko. Ngunit sa mismong silid na iyon, ikaw ay binubuo muli. Isang beses na isinulat ni Marcus Aurelius, isa sa mga pinakamagaling na emperador at isang Stoic na pilosopo. Ang hadlang sa aksyon ay nagpapabilis sa aksyon. Ang nakaharang ay nagiging daan. Ang kasabihang iyon ay maaring magbago ng pananaw mo sa iyong kasalukuyang kalituhan. Kapag pakiramdam mo yang lahat ay tila tumigil at hindi ka sigurado sa iyong sarili, hindi ito isang hadlang, kundi isang senyales, isang paanyaya na simulan mong makita ang mga bagay ng iba, mamuhay ng iba, at magsimula kang maglakad patungo sa taong tunay mong magiging.
Isipin mo ang isang paru-paro sa loob ng kanyang cocoon. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Madilim ito at mahirap huminga. Walang liwanag, walang direksyon, puro higpit at pakiramdam ng pagkakulong. Nakikipaglaban siya, parang sinusubukang tumakas, parang lumalaban sa isang napakasamang bagay. Ngunit sa katotohanan, ang mismong paglaban na iyon ang nagpapalakas sa kanyang mga pakpak. Bawat pagtulak, bawat pagigting, bawat piraso ng sakit na tila walang saysay ay siyang paraan ng kalikasan upang ihanda ang mga pakpak upang makalipad. Kung wala ang dilim, kung wala ang pressure, mananatiling mahina ang mga pakpak at kahit na ang paru-paro ay pakawalan, hindi ito makakalipad. Ang cocoon ay hindi isang bilangguan, ito ay isang proseso, ang huling pagsubok bago maging kung ano ang nararapat maging isang nilalang. At tulad ng paru-paro, ang pinakamadilim na mga sandali sa ating buhay ay hindi ang katapusan. Ito ay isang panahon ng tahimik na paglago. Kapag wala kang malinaw na nakikita, maaring iyon na mismo ang sandali kung kailan ang lahat ay binubuo sa loob mo. Ikaw ay katulad ng paru-paro. Kung ngayon ay pakiramdam mong magulo, o hindi malinaw ang iyong buhay, huwag mag-isip na ito ay nagwawala. Maaaring inaayos lang nito ang sarili. Baka hindi ang buhay mo ang nababagsak. Baka ito na ang oras na magkasama itong bumangon at magkaayos. At kahit na hindi mo pa ito nakikita, ikaw ay nakatayo sa gilid ng isang bagay na mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Maraming tao ang dumadaan sa yugtong ito, tinatangkang bumalik sa kanilang mga dating zona ng kaginhawaan, sinusubukang takasan ang kalungkutan at kalituhan. Ngunit ang mga taong nananatili, ang mga taong nakikibaka sa kanilang mga pag-aalinlangan, sila ang madalas na lumalabas na pinakamalakas. Sila ang mga natututo maglakad sa dilim bago nila matutunan makita ang liwanag. Kaya, kung pakiramdam mo'y naliligaw, huwag magpanik, huminga ng malalim, hayaan mong huminto saglit at obserbahan ang iyong nararamdaman. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan hindi ka na lang basta-basta naglalakad ng walang malasakit, kundi namumuhay ng may layunin, kung saan titigil ka na sa pagiging dati mong sarili at magsisimula kang maging tunay mong sarili. At habang nagsisimula kang magbago sa loob, ang mundo sa paligid mo ay magbabago rin. Ang mga tao na minsan ay kasama mong maglakbay, maaring hindi na nandiyan. Magbabago ang mga relasyon mo, ang iyong circle ay maaaring lumiit. Ang kalungkutan na nararamdaman mo sa simula ay maaaring isang senyales na ikaw ay lumalago sa isang bagong direksyon. Kaya, ano ang mangyayari kapag nagsimula kang mawalan ng mga taong dati ay malapit sa iyo? Tatalakayin natin ito sa susunod na bahagi. Number 2. Nawawala na sa iyo ang mga taong minsan ay malapit sa iyo. Walang madaling paraan para pakawalan ang isang taong mahalaga sa iyo. Ang malalapit na relasyon ay nagiging bahagi ng ating pagkatao, maaaring ito'y kasintahan, matalik na kaibigan o kasosyo sa negosyo. Ang pamamaalam sa isang taong naging mahalagang bahagi ng buhay mo ay parang pagkawala ng bahagi ng iyong sarili. Hindi ka lang basta lumalayo sa isang tao, iiwan mo rin ang mga alaala, mga nakasanayang gawain, at kung minsan, ang dating pagkakakilanlan mo sa loob ng relasyong iyon. Ngunit minsan, ang pagpapaalam ay kinakailangan, kahit masakit. Sa mundong patuloy ang pagbabago, nagbabago rin ang mga tao. Ang pananaw natin sa buhay, ang mga pinahahalagahan natin, at ang mga layunin natin ay unti-unting lumilikha ng distansya sa pagitan natin at ng mga taong dati ay pinakamalapit sa atin. Isang halimbawa si David, isang lalaki sa kanyang maagang 30. Dati siyang bahagi ng isang matibay at masayang grupo ng mga kaibigan mula kolehiyo.
Pinagsaluhan nila ang masasayang taon, nagbukasan ng damdamin tungkol sa kabiguan sa trabaho, at sabay-sabay na ipinagdiwang ang maliliit na tagumpay sa buhay. Pero nang simulan ni David ang pagtutok sa personal na pag-unlad, pagmumuni-muni at pilosopiya, unti-unting nagbago ang lahat. Naging awkward ang mga usapan tuwing binabanggit niya ang isang librong Stoic na nabasa niya. Binabago agad ang paksa. May isa pang kaibigan na pabirong nagsabi, nagiging matanda na yata si David. Sa simula, sinisi ni David ang sarili. Pakiramdam niya'y kakaiba siya, hindi na siya akma, malayo na sa dati. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang wala namang may kasalanan. Bawat isa ay may sariling landas. At may mga taong nakatakdang samahan lang tayo sa isang bahagi ng biyahe, hindi sa kabuuan nito. Isang beses, sinabi ng pilosopong Stoic na si Epictetus, kapag ang isang tao ay tunay na nakatuntong sa tamang pundasyon ng buhay, hindi na niya kailangan pang hanapin ang pag-apruba mula sa labas ng kanyang sarili. Pinaalala nito sa atin na kung nawawala na sa atin ang mga dating malalapit na tao, maaring senyales ito ng paglago, patunay na umuunlad ka na lampas sa pangangailangan na laging magustuhan o magkasya sa molde ng iba. Darating ang panahon na mararamdaman mong parang hindi ka na nababagay sa mga dati mong kasama. Yung mga dating nagbibigay ng ginhawa, ngayon ay nagbibigay ng stress. Ang mga usapang dating malalim at magaan, ngayon ay tila pilit at mabigat. Yung mga dating sumusuporta sa iyo parang hindi ka nakilala. Tahimik ang ganitong uri ng sakit. At pinapaisip ka nito kung sino ka pa ba. Pero sa totoo lang, ito ay malinaw na senyales na ikaw ay nagbabago para sa ikabubuti. Isipin mo ang sarili mo na parang isang rocket na inilulunsad sa kalawakan. Sa isang tiyak na taas, ang mga panlabas na booster ay humihiwalay, hindi dahil wala na silang silbi, kundi dahil natapos na nila ang kanilang papel. Kung pipilitin mong kumapit sa kanila, hihilahin ka lang nila pababa. Ang mga lumang relasyon na hindi na umaayon sa bago mong mga halaga ay parang mga booster na iyon. Hindi sila dapat dalhin sa susunod mong yugto. Maraming tao ang natitigilan sa gitna ng ganitong proseso dahil masyado silang kumakapit. Piliting buhayin ang namamatay na koneksyon. Subukang baguhin ang iba o paliitin ang sarili para lang mapanatili ang katahimikan. Ngunit sa katotohanan, pinapabagal lang nila ang sariling pag-unlad. Kapag may nagsarang pinto, maaring hindi mo agad makita ang bagong bubukas. Pero mahalaga ang espasyong iyon. Ito ang nagbibigay daan para sa mga taong tunay na nararapat dumating sa susunod mong kabanata. Kaya kung pakiramdam mong nag-iisa ka o nalulungkot sa pagkawala ng mga taong minsang napakalapit sa iyo, ipaalala mo sa sarili mo, hindi ito tunay na pagkawala. Ito ay pag-aayos muli. Inaayos ng buhay ang lahat ng hindi na akma para bigyang daan ang mga bagay na talagang para sa iyo. At kapag tinanggap mo ito ng may kapayapaan, hindi ka lang basta nagpapakawala ng iba, hinahawakan mo rin ng buo ang sarili mo. At marahil, iyon ang pinakamahalagang pagbabago sa lahat. Number 3, hindi inaasahang mga oportunidad ang dumarating. Bago siya naging may akda ng Eat, Pray, Love, natagpuan ni Elizabeth Gilbert ang sarili niya sa tila isang desperadong kalagayan. Diborsyo, depresyon, pagkalito, at pakiramdam na wala ng pag-asa o mahahawakan sa buhay. Nagpasya siyang lisanin ng Amerika para maghanap ng kasagutan kahit hindi siya sigurado kung ano nga ba ang hinahanap niya. Ang kanyang isang taong paglalakbay sa 3 bansa, Italia, Eat, India, Pray, at Indonesia, Love, ay maaaring mukhang pagtakas, pero sa totoo'y naging paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. Pabalik sa pasasalamat, katahimikan, at ang kakayahang muling makipag-ugnay sa buhay.
Ang memoir na isinulat niya tungkol sa paglalakbay na iyon ay naging pandaigdigang sensasyon na nagsilbing inspirasyon sa milyon-milyon na harapin ang kanilang sakit at magsimulang muli mula sa guho. Sa isang paraang kakaiba, kung hindi siya umabot sa sukdulan ng kanyang paghihirap, marahil ay hindi niya naisulat ang kwento na humipo sa puso ng buong mundo. Kapag pakiramdam mo ay nawawala na ang lahat, baka naman binubuksan ng Diyos ang isang pintong hindi mo kailanman inakalang tatahakin mo. Naranasan mo na ba ito? Matapos ang mga tao ng kabiguan, pagkawala at paulit-ulit na pagsara ng mga pintuan, halos mawala na ang paniniwala mong pwede ka pang makaranas ng magagandang bagay. Sanay ka na sa pagtanggi, pagkakamali at sa pakiramdam ng pagkaligaw. Pero bigla, isang alok na makipagtulungan mula sa dating kakilala, isang hindi inaasahang trabaho, isang biglaang ideya o koneksyong hindi mo inaasahan. Noong una, napakaliit nito kaya muntik mo na itong balewalain. Pero kung titigil ka at pagbibigyang pansin, makikita mong isa pala itong palatandaan. Si Marcus Aurelius, ang dakilang Romanong emperador at pilosopong Stoic, ay minsang nagsabi, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Pinaalala nito sa atin na minsan, hindi isang malawak na pintuan ang binubuksan ng Diyos. Sa halip, inilalagay niya ang mga hadlang hindi para pigilan tayo, kundi para ituro ang tamang landas. Ang mismong sandali na pakiramdam mong wala ka nang mapuntahan, ay maaring siya ring oras na nabubuo ang isang bagong daan. Ngunit makikita mo lamang ito kung ikaw ay maniniwala at kikilos. Hindi palaging dumarating ang mga oportunidad sa paraang inaasahan natin. Hindi sila laging may kasamang mga kumikislap na ilaw o bandilang nagsasabing, ito na ang oras ng pagbabago mo. Mas madalas, pabulong kung magsalita ang Diyos, hindi sumisigaw. Lumilitaw ang mga oportunidad sa mga tahimik na paraan, isang mensahe, isang kapehan, isang abalang sitwasyon, o kahit isang pagkakamaling tila nakakatawa. Kung patuloy kang maghihintay sa perpektong sandali o sa paraan ng pagkatok ng Diyos na ayon sa inaasahan mo, baka mamiss mo ang mismong bagay na matagal mo nang ipinagdarasal. Tandaan, ang malalaking tagumpay ay kadalasang nagsisimula sa maliit na pagkakataon. Parang isang maliit na binhi na lumalaki upang maging napakataas na puno. Hindi mo kailangan ng isang malinaw na vision mula sa simula. Ang kailangan mo ay pananampalataya at ang tapang na humakbang. Kahit ang pinakamaliit na oportunidad, kung yayakapin mo ito at aalagaan, ay maaaring maging pintuan tungo sa isang lugar na hindi mo inakalang mararating. Sa totoo lang, maraming tao ang nakikilala lang ang kanilang golden opportunity. Kapag huli na, sasabihin nila, kung sinubukan ko lang, sana. Kung hindi ko lang tinanggihan ang meeting na yon. Kung naniwala lang sana ako sa sarili ko kahit kaunti. Huwag mong hayaang maging wakas ng kwento mo ang mga salitang kung sana. Kapag may hindi inaasahang bagay na dumating, tingnan ito bilang paalala na muling inaayos ang takbo ng iyong buhay. Ang totoo, hindi lahat ay nakakakita ng mga palatandaan ng pagbabago. May 3 na nananatiling nakatali sa duda at takot. Pero kung nagsisimula ka ng makakita ng mga pintong kahit bahagyang bumubukas, alamin mong tama ang direksyong tinatahak mo, kahit hindi pa malinaw ang destinasyon. Ikaw ay ginagabayan, at kung isa kang taong may pananampalataya, tandaan mong hindi nakakalimot ang Diyos sa tamang panahon mo. Maaaring iniisip mong perpekto na ang isang oportunidad, pero baka sinasabi ng Diyos na maghintay ka muna, dahil may mas mainam pa siyang inihahanda para sa iyo.
Minsan ang pagkaantala ay isang anyo ng proteksyon. At ang maliliit na hindi inaasahang bagay na napapansin mo, mga palatandaan yan na malapit na ang takdang oras. Kaya handa ka na bang tumawid sa pintong nagbubukas? Huwag mong hintayin ang kasiguraduhan. Kumilos na may pananampalataya. Maging matapang sa pagtuklas ng hindi inaasahan. Dahil maaring sa mismong sandaling ito ay umaabot ka na sa bagong kabanata ng iyong buhay. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang nakakagulat na sandaling lubusang nagbago ng buhay mo? Ibahagi ang kwento mo sa comments. At number 4, pakiramdam mong kailangang may baguhin. Naranasan mo na bang magising isang umaga, tumingin sa paligid, at biglang maramdaman na parang may mali? Hindi naman dahil may nangyaring malala, maayos pa rin naman ang lahat. Matatag ang trabaho mo, mababait ang mga kaibigan mo, at tumatakbo ang buhay ng normal. Pero sa kaibuturan mo, parang ginagampanan mo na lang ang isang papel na hindi na akma sa'yo. Napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa. Ang mga bagay na dati mong kinagigiliwan, ngayon ay parang mabigat na. Ang mga relasyon na dati mong pinahahalagahan, ngayon ay parang pumipigil na sa'yo. At hindi mo maipaliwanag kung bakit. Basta alam mo lang, kailangan ng may baguhin. Ang pakiramdam na yan hindi basta-basta. Isa yang senyales, isang panawagan mula sa mas malalim na bahagi ng pagkatao mo. Yung bahagi mong uhaw sa pag-unlad, gustong sumulong pa, at naghahangad na mabuhay ng mas totoo. Iyan ang iyong intuition. Iyan ang tinig ng kaluluwa mo. Maraming tao ang pinipiling huwag pansinin ito. Pinapaniwala nila ang sarili na, siguro face lang ito. O dapat maging thankful na ako sa kung anong meron ako. Hindi na dapat humiling pa. At dahil sa takot sa panganib, takot sa pagbabago, nananatili silang nabubuhay sa isang lumang anyo habang ang puso nila ay kumakatok na sa pintuan ng isang panibagong mundo. May sinabi ang Stoic philosopher na si Epictetus. Una, sabihin mo sa sarili mo kung ano ang nais mong maging at saka mo gawin ang kailangan mong gawin. Isang makapangyarihang paalala, kung nararamdaman mo ng kailangang magbago, iyon na ang unang hakbang. Kamalayan. Ang susunod na hakbang, aksyon. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot, pero kailangan mong magsimula. Maraming tao ang iniisip na ang krisis ay tanda ng pagkabigo. Pero sa totoo lang, ang krisis ay isang paanyaya para magbago. Katulad ng isang sapatos na dating kasya pero ngayon ay masikip na, pwede mong piliting isuot. Pero habang naglalakad ka, lalo lang itong sasakit. At kung hindi mo pipiliing huminto para baguhin ang sitwasyon, mismong buhay ang pipilit sa iyong huminto sa anyo ng pagkapagod, pagka-burnout, o pakiramdam na nawawala ka na. May kaibigan akong si Maria. Nagtatrabaho siya noon sa bangko. Mataas ang sweldo, sigurado ang posisyon. Pero isang araw tumawag siya sa akin. Litong-lito ang boses. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko hindi na ako makahinga tuwing papasok ako sa opisina. Hindi naman niya galit sa trabaho niya, pero may kung anong hindi na umaayon sa loob niya. Matapos ang ilang buwang paghila ang puso ng isip at damdamin, nagdesisyon siyang mag-resign at mag-aral ng psychology. Ngayon, isa na siyang therapist, gumigising araw-araw na may kasiyahan at layunin, gumagawa ng makabuluhang trabaho. Ang mahalaga ay hindi kung gaano ka ka-successful, kundi kung umaayon pa ba ang ginagawa mo sa kung sino ka ngayon. Kapag naramdaman mong kailangang may baguhin sa trabaho mo, sa mga relasyon mo, o sa paraan ng pamumuhay mo, huwag mo agad itong ituring na negatibo. Sa halip, senyales ito na nilagpasan mo na ang dati mong sarili. Kapag nag-mature na ang kaluluwa mo, hindi ka na kasya sa mga lumang anyo.
Ang pagbabago hindi laging madali. Minsan dumarating ito sa gitna ng kaguluhan, pakiramdam ng pagkalito, mga relasyong nauupos, o mga pangyayaring pinipilit kang tanungin ang lahat. Pero sa kaguluhang yun natin, sinisimulang ayusin kung ano ba talaga ang mahalaga. At kapag naging sapat na ang tapang mong makinig sa tinig na yon sa loob mo, unti-unti mong makikita ang bagong landas. Mas malinaw, mas tama para sa'yo. At tamang-tama ang dating. Maaring hindi mo pa alam ng buo kung ano talaga ang gusto mo. Ayos lang yan. Ang unang hakbang ay simpleng pagtanggap. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Iyan ang simula ng kahit anong tunay na pagbabagong loob. At sa huli, tandaan mo, ang nararamdaman mo ay hindi random. Iyon ay ang katok ng isang mas magandang bukas, gustong pumasok sa buhay mo. Huwag mo itong patahimikin. Makinig ka, magtiwala, at gumawa ng isang matapang na hakbang kahit maliit, isang hakbang patungo sa buhay na karapat-dapat talaga para sa'yo. Number 5. Mas nakatuon ka na ngayon sa sariling pag-unlad. Ang pag-aaral kung paano mo mapapabuti ang sarili ay maaring magdulot ng makapangyarihang pagbabago sa personal at profesional mong buhay. Hindi lang nito pinapataas ang antas ng kaligayahan mo, pinapalakas din nito ang iyong mental na kalusugan, pinapalalim ang mga relasyon, at ginagawang mas totoo ang mga ito. Kapag aktibo mong pinagtatrabahuhan ang iyong personal na pag-unlad, mas nauunawaan mo ang iyong sarili, ang mga lakas mo, at ang iyong mga kahinaan. At mula roon, titigil kang parausan lang ng agos ng buhay. Ikaw na ang hahawak ng manibela. May isang bagay na pare-pareho sa mga taong tunay na nabago ang buhay para sa mas maganda. Pinili nila ang landas ng sariling pag-unlad. Hindi sila naghihintay ng swerte. Tahimik silang nagbabasa ng libro, binabago ang kanilang mga gawi, nag-eehersisyo, nagsusulat sa journal, nagme-meditate, at natututo ng mga bagong kasanayan. Walang nagsasabi sa kanila na gawin ito, walang pumupuri. Pero ginagawa pa rin nila. Dahil sa kaibuturan, alam nilang may mas malaking paparating. Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding pagnanais na baguhin ang sarili mo? Baka nagsimula kang magbasa ng mga librong dati wala kang pakialam. O kaya naman nahuhumaling ka ngayon sa mga kwento ng tagumpay, mga aral sa buhay, at mga video tungkol sa disiplina, tibay ng loob, at paglago. Hindi yan aksidente. Yan ang isipan mo, naghahanda para sa susunod na yugto ng buhay mo. Sabi ni Epictetus, walang totoong malaya kung hindi niya kayang pangasiwaan ang sarili niya. Isang matinding gising ang mga salitang iyon, dahil ang paglalakbay ng self-improvement ay hindi lang tungkol sa pagiging mas magaling o mas matagumpay. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa takot, katamaran, at mga luma ng bersyon ng kung sino ka dati. Kapag napanghahawakan mo na ang sarili mo, ang iyong mga iniisip, kilos, at reaksyon, doon ka tunay na magiging malaya. At iyan ang pinakamalinaw na palatandaan na papasok ka na sa mas magandang yugto ng buhay mo. Isang malinaw na halimbawa, ang Oscar-winning actor na si Matthew McConaughey. Sa tuktok ng kanyang karera, bigla siyang tumanggi sa mga paulit-ulit na role at tinanong ang sarili, sino ba talaga ako? Pinahinto niya ang kanyang karir. Nagsimula siyang magsulat sa journal araw-araw, magbasa ng filosofiya, mag-meditate, at bumagal ang takbo ng buhay niya. Akala ng iba, bumabagsak na siya. Pero sa totoo lang, nagbabago siya. At ang resulta, bumalik siyang mas malinaw, mas nakatapak sa lupa, at mas malalim bilang tao. Hindi lang kinikilala sa kanyang talento, kundi pati sa lalim ng kanyang pagkatao. Ang kamangha-mangha dito, ang ganitong klase ng pagbabago ay hindi nangyayari ng basta-basta.
May malinaw na panloob na damdamin na nagsasabing, handa na akong maging mas mabuti. Kung nagsimula ka ng questionin ang mga dating gawin mo, naglilinis ng kalat sa buhay mo, mas sinasala ang mga pinapakinggan at pinapanood mo, o tinuturuan ang sarili ng bagong kaalaman bawat araw, alamin mo ito, hindi ito nagkataon. Isa itong senyales na hinahanda ka para sa isang bagong yugto. Mas mahirap, oo, pero mas malalim, mas makahulugan. Isipin mo ito. Hindi ka naman mag-iensayo para sa isang marathon kung wala kang planong tumakbo. Ganoon din, hindi ka basta-basta mahihilig sa kaalaman, disiplina, at personal growth kung hindi naghahanda ang buhay mo para sa isang malaking pag-aangat. Ang pagbabagong yan sa isipan mo ay refleksyon ng isang mas malaking pagbabago sa abot tanaw. Huwag mong maliitin ang pag-usbong ng pagnanais na paunlarin ang sarili. Ito ay isang regalo, isang panawagan, isang uri ng paghahanda na ginagawa ng iyong subconscious bago dumating ang totoong oportunidad, hamon o pagbabagong magpapabago sa takbo ng buhay mo. Kaya kung mas madalas kang nagbabasa, mas disiplinado ka na, at mas malinaw ang mga layunin mo, huwag mong isipin na isa lang itong phase. Yakapin mo ito. Ito ang yugto ng iyong pagbabago. Tinuturuan ka na ng nakaraan ng mga dapat mong matutunan. At ngayon, tumutawag na ang kinabukasan. At handa ka nang sagutin ito. Mahalaga ang pananaw mo. Nasaan ka na sa iyong self-improvement journey? Ano ang nagtulak sa iyong magsimula? Ibahagi mo ang kwento mo sa comments. Gusto ko itong marinig. Number 6. Ang mga pagsubok ay dumarami. Naranasan mo na bang pakiramdam na itinutulak ka ng buhay sa gilid? Isang bagay na hindi pa naayos bago ka matamaan ng isa pang problema. Sinusubukan mong ayusin ang isang issue, ngunit dalawang iba pa ang lilitaw. Parang nabaon ka sa isang walang katapusang bagyo, pagod, discouraged, at parang walang way out. Baka natanong mo na sa sarili mo, nasa maling daan ba ako? Pinaparusahan ba ako ng buhay? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga sunod-sunod na kabiguan, pagkaantala at kalituhan ay hindi senyales ng pagkatalo kundi senyales na may malaking bagay na malapit ng mangyari? Naniniwala ang mga Stoic na ang bawat hamon ay isang kasangkapan upang palakasin ang isip. Sabi nga ni Epictetus, ang mga paghihirap ay mga bagay na nagpapakita kung ano ang isang tao. Ang sipi na ito ay hindi lang paalala, kundi isang wake-up call. Kapag dumating ang mga pagsubok, hindi ka nito sisirain. Narito ito upang ipakita kung sino ka talaga. Pinipilit kang magmuni-muni kung saan mapipilitan kang harapin ang mga katotohanan, limitasyon, at ang sarili mong lakas. Isipin mo si Vera Wang, isa sa mga pinakasikat na bridal designer sa buong mundo. Kaunti ang nakakaalam na hindi nagsimula ang kanyang paglalakbay sa fashion. Dati siyang isang competitive figure skater na nagsanay ng walang humpay noong kanyang kabataan na may pangarap na makapasok sa Olympics. Ngunit noong 1968, nang hindi siya makapasok sa US Olympic team, ang kanyang unang pangarap ay nabasag. Pagkatapos ng pagkatalo na iyon, lumipat siya at naging fashion editor sa Vogue. Ngunit nakaharap muli sa isang setback. Hindi siya pinili para maging editor-in-chief, isang posisyon na pinaghirapan niya ng halos 20 taon. Ngunit imbis na sumuko, nagdisenyo siya ng sarili niyang wedding dress noong siya'y 40 taong gulang. At ang desisyong iyon ang nagpasimula ng imperyo na ngayon ay kilala bilang Vera Wang. Kung hindi siya nabigo sa sports, kung hindi siya tinanggihan sa publishing, maaring hindi nakilala ang pangalan ni Vera Wang sa buong mundo tulad ng pagkakakilala natin sa kanya ngayon.
Minsan ang mga hindi inaasahang paglihis sa daan ay nagdadala sa iyo exactly kung saan ka talaga nararapat. Parang pagpapalakas ng pana, mas lalapit ang string, mas malakas ang pag-launch nito. Bawat pagkatalo, bawat pagtanggi, bawat sandali ng pagkapagod, hindi ito katapusan. Ito ay pressure. Ito ay paghahanda. Ito ay ang buhay na nagtatanong, handa ka na ba para sa susunod? Kung dumating ang tagumpay ng madali, hindi mo alam kung paano ito hahawakan. Kung dumating ang kaligayahan ng walang sakit, hindi mo ito pahahalagahan. At kung hindi ka kailanman itinulak sa iyong mga limitasyon, hindi mo malalaman kung gaano ka kalakas. Kaya kung parang binabalakid ng buhay ang bawat daan ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Baka nandoon ka na sa gilid ng isang breakthrough. Madalas, sinusubok tayo ng buhay bago ito magbigay ng isang malaking bagay. Nais nitong malaman kung ikaw ay sapat na matatag, malalim, at malakas upang tanggapin ito. Tandaan mo ito, ang mga malalakas na tao ay hindi yung mga hindi natatumba, kundi yung mga patuloy na bumangon muli at muli. Tanungin mo ang sarili mo, kung ang lahat ay parang nagkakagulo, maaring ang mga bagay ay tunay na nag-aayos sa mas magandang paraan? Baka sa pinakakakalat na mga sandali, tahimik na inaayos ng buhay ang iyong sarili upang maging mas tapat na bersyon ng iyong sarili. At isang araw sa gitna ng lahat ng kaguluhan, mapapansin mong hindi ka na nagpapanik. May kakaibang katahimikan na lumalago sa iyo, na parang kahit ano pa mang mangyari, magiging okay ka. Ito ang ikapitong senyales at isa ito sa pinakalinaw na senyales na ikaw ay nagbabago para sa mas mabuti. Patuloy na manood. Baka ito ang magbago kung paano mo tinitingnan ang buong buhay mo.